Basunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Bati Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat na mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. tugon nila, sinabi niya. Ako si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkalulo sa kanya nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. sagot nila. Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Wika niya, sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga binigay mo sa akin, Ama. Pinunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng alipin yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na binibigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala muna kay Anas na biyana ni Caiphas na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito. Kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi. Sagot ni Pedro, Maginaw noon kaya't nagbabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Payagan akong nagsasalita sa madla. Lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo, ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya, sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nagagapos pa noon
ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakatulong saserdote. Samantala naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? Hindi. sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote. Kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hoy! Huwag ka nang maglagay ng whitening cream o gumastos pa sa spa! Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang pangpaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato. Dalhin ninyo siya at patulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya, sumagot si Jesus. Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan? O may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung ang sanlibutan ito ang aking kaharian, ipakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Kasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, Sigaw nila. hindi. Huwag siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kubuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. At siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinig at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin niyo siya at kayo ang magdako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya.
Sumagot ang mga Hudyo, Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapanggap ng anak ng Diyos. lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Nasaan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa yan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ng mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap ng hari ay kalaban ni Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumublok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iika-12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato, sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ng kanyang krus at tungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo. Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng 2 pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat sa Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang damang pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. sumagot si Pilato. Ang naisulat ko ay naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng 4. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang sinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Ngayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Inang, narito ang inyong anak. at sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay.
At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi. Naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Lumuhod po tayo lahat. Order food you love with Foodpanda. Download the app and order now. Just got the brand new iPhone 17? Experience the latest technology, stunning display, and lightning fast performance. Tumayo po tayo. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at pinali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ang isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ay nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo, at alam niyang katotohanan ang sinabi niya, upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang pumungi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit pahilihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloy. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingan. Hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa oras na ito na magbibigay ka sa amin ng pagkakataong makapagnilay sa iyong mga salita.
Lumalapit kami at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Linisin mo po ang aming puso. Banal na Espiritu, manahan ka sa bawat isa, sa aming kaisipan, sa aming puso, sa aming espiritu. Ang iyong bang lingkod ay gamitin mo lamang instrumento upang iyong banal na salita, banal na mensahe ay maitanim sa aming puso, lalo na ngayong araw, ang kapangyarihan ng salita, naway magkaroon ng kagalingan sa aming mga spiritual na karamdaman. Na yung mga salita, ang katotohanan na magpapalaya po sa amin. Ipatamang mo sa amin sa oras na ito ang malabis mong pagmamahal, kahit na ibigay mo ang bugtong na anak para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Patid mo ang pinagdadaanan namin mga pagsubok, ngunit mas madaig ng iyong pag-ibig ang mga pagsubok na yan at patuloy kami magtiwala sa iyo. Ang lahat ng ito'y dalahin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. At maraming salamat sa Panginoon, ang biyaya niya ng Biyernes Santo, April 3, 2026 ay sumaati sa araw na ito. So, God's love. Ito pong ating mabuting balita ay nagpapakita ng hindi lang sobra, hindi lang unlimited, hindi lang, wala pang siguro na inventong salita na masasabi natin na express, na ipakita, na ipadama ng ating Diyos ang kanyang pagmamahal sa ating mga tao at sa ating mga makasalanan, no? So, ang Panginoong Jesus, dumating na ang panahon na siya'y dadakpin upang hatulan, parusahan, ipako, at mamatay sa krus. At dumating na nga yun, no? Yun ang pag-alala natin ngayon sa mahal na araw. Yung kanyang naging buhay dito sa mundo, ano yung naging mission niya, natupad ba yung kanyang mga mission. Talaga namang natupad niya, no? Sa pagkasabi nga niya, ang Ama at ang Anak ay isa. So kung ano yung ginawa at ipinakita niya, yung kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, mga pagpapagaling sa mga may sakit, mga himala, mga pagbuhay ng patay, cast out ng mga demonyo, lahat ng yun ay gawain ng ating Ama at ipinakita na yun. Hanggang sa, sinunod niya, tinanggap niya ng buong puso ang utos ng Ama na siya ang kordero na iaalay para sa ikapagpapatawan ng ating mga kasalanan. So, isang perpektong Diyos si Jesus. Pero dinanas niya ang sobrang pahirap na hindi naman niya talaga deserve. Kung tutuusin, yung mga hirap na yon, ginawa niya yung para sa ating mga makasalanan. Kung tutuusin, dapat tayo ang nakaranas noon. Tayo ang kinutya, pinalo, sinampal, sinuntok, nagpasan ng krus, inalimura, no? At ipinako sa krus. Pero, sabi nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay walang hanggan. Minsan po ba sa ating buhay na itanong na natin, naramdaman ko ba sa aking buhay ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos? Tayong mga tao, alam natin yung salitang pagmamahal. Alam natin yung salitang pag-ibig kasi naranasan natin yun sa ating kapwa-tao. Ang ating kapwa-tao na nakikita natin, nahawakan, nakakausap, naalagaan, nakakapagka-communicate tayo. At ano ba yung mga pagmamahal na yan? Pagmamahal sa asawa, sa mga anak, sa pamilya, sa kapwa. At ano ba yung mga nilalaman ng pagmamahal na yan? No? Kailangan may
may komunikasyon, may responsibilidad na ginagampanan, mga pagmamahal na kamukha halimbawa pagmamahal sa mga anak, ng mga magulang na nagiging selfless para sa kanilang mga anak. Na ginagawa talaga lahat para maibigay na yung the best. Best education, the best, lahat ng the best, bahay, lupa, mga properties, mga damit. Ganun ang magulang, no? May mga magulang pa nga talaga na pupunta pa ng ibang bansa para ma-provide yung kanilang dapat maibigay sa kanilang mga anak para sa magandang kinabukasan. Ay, sa mga mag-boyfriend, girlfriend, ano ba yung pagmamahal sa kanila? Yung lagi silang may communication, lalo na nga sa panahon natin na social media na, laging nag-chat-chat, every minute, every hour. Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Laging namimiss ang isa, sabik na makita ng isa't isa. Sa mag-asawa, gayon din, di po ba? Yung meron silang commitment, of course, nandiyan ang Diyos. So, when it comes to love, naranasan natin yan. Naranasan natin magmahal at naranasan din natin magmahal na nasaktan. Meron din pagmamahal na nabebetray tayo. May mga pagmamahal na hindi nasusuklian. May pagmamahal naman na sobra-sobra. Na para bang ina-idolize na masyado yung pagmamahal na yun na kahit buhay niya, ibibigay niya. So, yun yung mga pagmamahal na naranasan natin sa ating buhay. Kasi yung mga minamahal natin, nakikita natin. Actually, ang pagmamahal ngayon ay hindi lang pagmamahal sa tao. Minsan ang pagmamahal ay napupunta sa sitwasyon, sa bagay, sa pera, hindi po ba? Sa profesyon. Maraming klaseng pagmamahal eh. Hindi lang siya natutuon lang sa tao. Pero yung pagmamahal ng Diyos, bakit ang hirap nating gawin na maipadama natin sa Panginoon? Siguro ang unang reason dyan dahil hindi natin nakikita ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Eh tayo naman, nilikha tayo ng ating Diyos, no? Ng Diyos Ama na katawang lupa, meron tayong kaluluwa, pero hindi tayong Espiritu. At yun ang nagiging problema sa ating mga tao. Hindi natin nabibigyan ng tuon, ng focus sa ating mga spiritual connection kay God. Kung meron nga tayong love life, dapat meron din tayong spiritual life. At kapag hindi talaga natin ina-activate o ina-online yung love natin kay God, hindi talaga natin mararamdaman yung pagbuhos natin ng pagmamahal sa Diyos. Kaya nga sa 10 utos ng Panginoon, ano ba yung pinakauna, di ba? Ibigin mo ang Diyos ng buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Amen. Buong kaisipan. No? Love God with all our heart, mind, soul, strength. Amen. Kaso, napakalaking kapalpakan na gagawa natin. Hindi natin masunod yung pinakaunang utos ng Panginoon. Sapagat hindi natin siya mabigay, hindi natin mamahal ang Diyos ng buo. Akala natin, isinilang tayo dito sa mundo para magmahal lang ng kapwa, magmahal lang ng kung ano-ano. Eh lahat naman ng yun ay ipinapahiram lamang at pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Pero ngayong mahal na araw, itong mahal na araw na ito, dapat talaga binibigyan natin ito ng pagninilay. Dinaramdam natin, dinaraman natin mabuti yung pag-ibig ng Diyos. Tingnan mo ha, para tayo ay hindi mapunta sa impyerno, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ipinakita ni Kristo ang lahat-lahat halimbawa. Pag-ibig, pagpapakumbaba, pagpapatawad, kabaitan, kabutihan, mga bunga ng banal na Espiritu. Ipinakita niya yung kanyang pagiging 100% na masunuring anak sa Ama. Ito ang gusto ng Ama, anak ako ng Diyos, pero bakit ako ay papa ko? Hindi naman ako, may kasalanan.
Alam mo yung feeling na hindi naman ikaw may kasalanan, pero ikaw yung parurusahan. Mahirap yun sa ating mga tao. Hindi makatarungan yun. Na ikaw may kasalanan, tapos ako ikukulong. Diba? Yung mga latay na tinanggap ng Panginoong Jesus, yung pagpako sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa, pagtusok sa kanyang tagiliran, dugo na talagang grabe. Yung bang pinaka-karumal-dumal na parusa ng panahon niya, yung pagpapako sa krus kasi talagang karumal-dumal na parusa na yan sa mga taong talagang super walang niya na yan eh. Kaya nga diba, naging kasabayan niya sa pagpako sa krus, bayubay sa krus, yung mga magnanakaw, ibinilang siya ng magnanakaw na masama. Kasi kiniklaim niya na anak siya ng Diyos. Ayaw yun ng mga tao. Ayaw yun ng mga saserdote. Anak ka ng Diyos, ikaw yung Mesiyas. Ano ka, sira ulo? Hindi ba? Ay, hindi nila matanggap yun. Yun ay sa panahon ng Panginoong Jesus. Pero naganap na ang lahat, di ba? Sabi nga niya sa kanyang 7 wika. Naganap na. At nandito na nga tayo ngayon sa panahon na ito. Ano na bang year ngayon? 2026. Naganap na. Yung pag-ibig sa atin ng Diyos, naihain na. Napatunayan na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Pero marami pa rin tumututol. May mga sekta na hindi tumatanggap na si Kristo ay Diyos. Sinasabi na hindi, si Kristo para sa amin ay isang propeta lamang. Isang dakilang propeta sa lahat ng propeta. Yung bang nandun na yung katotohanan, ayaw pa rin paniwalaan. Mangyayari pa rin sa ating panahon. Yung dapat na tayo ang gumawa ng mga ganun, kaparusahan, pero niyakap ng Panginoong Hesus para wag na lang tayo yung masaktan. Sapagkat mahal niya tayo. Sabi nga nagkatawang tao ang Panginoong Hesus hindi para sa mga banal, para sa ating mga makasalanan. Pero bakit hanggang ngayon, hanggang ngayon, hindi natin maipadama ang pag-ibig natin sa Panginoon. Masyado pa tayong attached sa mundo. Ano pa yung maibibigay sa atin ng mundo? Actually, selfish pa rin tayo sa panahon na ito. Sa mga kasalanan na nangyayari sa generation na ito, na nagpapakita na ang kasalanan ay nino-normal na ng tao. Amen. Na ang mga kasalanan ngayon, pinipraise na ng tao. Tingnan niyo ito sa binasa nating mabuting balita, pagpapakasakit ni Kristo. Hindi ba? Sinabi ni Pilato, sino ba ang papalayain? Di ba pinili ng mga taong bayan si Barabas, yung isang magnanakaw? Kasi meron silang meron silang kaugalian na tuwing may papalayain sila may papalayain, na magnanakaw. Pero, di ba pinalaya yung magnanakaw, si Barabas, at si Kristo ay pinako sa krus. Parang ganun din tayo ngayon sa panahon natin. Alam na natin mabuti ang Diyos, pero pinipili pa rin natin ang masama. Parang ipinapako pa natin muli ang Panginoong Jesus. Yung bang nakakalungkot, lalo na sa social media, na hindi natin maipakita ang pagmamahal natin ng Diyos, samantalang ipinakita na sa atin ang pagmamahal ng Panginoon, na ang kanyang kabutihan noon at saka ngayon ay hindi nagbabago. Pero tayong tao, parang palala ng palala ang mga kasalanan ginagawa natin. Samantalang naganap na ang unang paggunaw ng mundo. Na sabi nga, nagkakasiyahan ng mga tao, may kinakasal, ganito, ganyan. Tapos bigla na lang dumating ang baha na gumunaw sa mundo. At ganyan din na nangyayari sa natin ngayon, sa panahon natin ngayon na ang tao, busy na naman, hindi kamukha nung COVID time. Talagang tumahimik ang mundo, nagkaroon ng quarantine, natahimik ang mundo, ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Ngayon, nagbalik muli. Sabi nga nila, new normal, busy na naman ang tao. Hindi na naman natin ma-feel ang God's love. Kung yung mga
okasyon nga sa buhay natin na may mga birthday, anniversary. Di ba binibigyan natin ng ano yon, ng paghahanda? Bibili tayo ng cake, ng pansit, regalo. Bakit pag mahal na araw, hindi natin mapagnilayan ang pag-ibig ng Diyos? Ang Diyos lang naman talaga ang magmamahal sa atin ng totoo. Ang pagmamahal ng tao, meron niyang limitasyon eh. Pero ang pagmamahal ng Diyos, eternal. Hindi lang dito sa mundo, kundi hanggang sa kabilang buhay. Kaya lang siguro hanggat hindi nagugunaw ang mundo, hanggat hindi siguro tayo humaharap sa paghuhusga sa harap ng Diyos, hindi natin ma-realize, hindi natin maramdaman na totoo nga pala, no, na dapat inuna kong mahalin ang Diyos. Kasi hindi naman yung kayamanan dito sa lupa, hindi naman yung maging successful ka sa buhay mo, maging professional ka sa buhay mo. Hindi naman ang mga material na bagay ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, kundi under sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 23, gawin natin ang lahat ng bagay na parang hindi tayo sa taong naglilingkod, kundi sa Diyos. So, ibig sabihin, gawin natin ang mga bagay-bagay na may pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig sa atin ng Diyos, wala na tayong maiki-question. Yung pinakamahalaga sa Diyos Ama, ibinigay na niya. Ultimo nga ang Panginoong Hesus ang kanyang ina. Sino ba ang naging ina ni Jesus Christ? Si Mama Mary. Nung nakabayubay si Kristo sa krus, anong sabi niya kay Juan, yung kanyang minamahal na alagad? Ito ang iyong ina. Ina, ito yung anak. Ultimo si Mama Mary, ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Kung anong ibinigay ng Diyos Ama sa anak, Panginoong Hesus, bilang tayo mga kapatid ng Panginoong Hesus, ibinibigay din sa atin. Kaya nga, di ba ganun ang nangyari? Ang kanyang mga mahal na alagad, kahit dumating yung time na may natakot, may nagkanulo sa kanya, yung pagmamahal niya, nandoon pa rin niya. Hindi niya pinaghigantihan, hindi niya sinisi. Makikita natin, ang kamukha kahapon, washing of the feet. Ano yung mensahe? Bakit hinugasan ni Kristo? Ang paan ng kanyang mga alagad, pag-ibig yun Pag-ibig na may kababaang loob. Na tayo, dapat ipinapakita yung pag-ibig sa isa't isa. Kaso parang sumobra din tayo ng pag-ibig. Minsan nagiging literal din ang pag-ibig ngayon. Pag sinabing love your neighbor, iba na yung interpretasyon. Ultimo, lalaki sa lalaki, babae sa babae, iniibig. Tayong mga tao, meron talagang ibinigay ang utos ng Diyos. Ngayon, once na hindi natin sinunod yun, tayo ay nagkakasala. At sinusunod natin ang ating human will. Kasi meron ibinigay sa atin ang Lord na free will. Na ang bawat utos ng Diyos, may kasamang pag-ibig yan. Oo, God is love. Ang Diyos ang maghusga. Pero, hindi natin pwedeng abusuhin ang pag-ibig ng Panginoon. Hanggat nabubuhay tayo, nandyan yung repentance. Kaya nga, di ba dapat, pag mahal na araw, nagkakaroon tayo ng desire na pumunta sa sakramento ng confession. Kasi kung hindi ginawa ni Kristo, hindi siya sumunod, hindi siya pumayag ng magkatawang tao, na ipako sa krus, kahit anong kabutihan ang gawin natin, hindi tayo makakalapit sa Diyos Ama. Impyerno tayo lahat. Kaya kung darating ang paghusga, kung mapunta tayo sa impyerno, kasalanan na natin yun. Kasi pinili natin yun. Kasi binigay na lahat ni Kristo yung mga pangaral. Hindi ba sinabi niya, totoo ang impyerno? Kasi meron isang mayaman at isang pulubi, ang pangalan ni si Lazaro. Pareho silang namatay. Ipinakita ko ang katotohanan ng impyerno. Yung mayamang-mayaman nag-enjoy sa buhay. Yung si Lazaro pulubi, puro hirap, sakit. Sabay silang namatay. Ano sabi ng mayaman? Humihingi siya kay Abraham na kahit patak lang ng tubig. Kasi sobrang init doon sa kinalalagyan niya. Just imagine, ngayong panahon natin, napakainit na, summer na, Nag-aircon, nag-ventilador.
Pero yung mayaman, a drop of water. At ano pa yung naging hiling ng mayaman? Magpapunta ng messenger doon sa kanyang mga kapatid, 5 kapatid na buhay pa sa mundo. Para sabihin na, huy, magbago pa kayo. So, yung mga ganitong kwento ng Panginoong Jesus, nagpapakita na pinaghahanda tayo. Nasa huli ang pagsisisi. Hindi tayo mailigtas ng ating asawa, ng ating magulang, ating sino man, kahit sino tao, walang makakaligtas sa atin. Kundi tayo ang Panginoong Jesus na kanya-kanya tayong personal na relasyon sa Panginoon. May relasyon ka sa asawa mo, may relasyon ka sa anak mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa teacher mo. What about our relationship sa God? Yung relasyon sa Diyos. Paano ba makikipagrelasyon? Di ba gusto mo lagi may communication? Ba't hindi ka nagdadasal? Ba't di tayo nagdadasal sa Diyos? Kilig na kilig tayo kapag makakausap natin o makikita natin sa personal yung mga paborito nating artista. Magpapapicture pa tayo, ipopost pa natin. Tao yun eh. Makasalanan din yun. Bakit pagdating sa Diyos, ayaw natin gawin yung ganong relasyon? Kasi nga hindi natin ina-activate ang ating spiritual life. Connection. Ang Diyos ay espiritu at siya'y dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. At ano ba ang katotohanan? Yung salita ng Diyos. Hanggat hindi tayo, kasi tayong mga tao, alam na natin ang tama at mali. Kung tutusin, alam na natin yan eh. Kaya lang, sinusunod pa rin natin yung mali. Bakit? Kasi yun ang gusto ng natin. Kasi likas tayong makasalanan eh. Kaya kapag hindi natin in-online yung ating spiritual connection kay God, tayo ang tinatawag na buhay lang tayo pisikal. Humihinga, kumakain, kumikilos, pero patay tayo spiritual. At huwag natin kakalimutan, napakaisili ng buhay dito sa mundo. Parang usok nga lang, di ba, sabi ng kasulatan. Ano ba yung usok? Yung ihitit ka ng sigarilyo, ibubuga mo. Di ba yung usok, makikita mo yan. Then after niyan, mawawala. Ganun lang ang buhay mabilis. Dati baby ka lang, ay malaki ka na. Pansamantala lang ang buhay, hinihiram lang ang buhay. Yung eternal life, kaya ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay, siya'y namatay para tayo'y mabuhay. Ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay. Kaya kung magpapatuloy tayo sa kasalanan, tayo ay buhay sa mundo, pero patay tayo spiritual. At pag namatay tayo, wala nang katapusan yun. Hindi na magbibilang ng age doon. Eternal na yun. Wala nang katapusang parusa sa impyerno, dagat-dagatang apoy, mga uod, nakakain, araw at gabi, kasama na ang demonyo. Kahit mag-ask pa tayo ng forgive, syempre, sa impyerno may internet pa ba? Meron ka pa bang mapupuntahang mga gandang lugar? Makakapag-travel ka pa ba? Wala na nga lahat eh. Kaya nga yung sinasabi nasa huli ang pagsisisi. Kahit maghingi pa tayo ng sorry kay God, tapos na, sarado na. Kasi, dalawa lang naman ang sasabihin ng Diyos sa sa araw ng paghukom. Kailangan nakasulat ang ating pangalan sa Book of Life. At pag sinabi ng maghusga sa atin, ng Diyos na, welcome, my faithful servant. So, ibig sabihin, ang pupunta sa langit, faithful servant. Pero pag sinabi ng Diyos na, hindi kita kilala, umalis ka sa harap ko, ibig sabihin nun, sa impyerno. Kaya nga, di ba, araw-araw nabubuhay tayo sa habag at pag-ibig ng Diyos. Yung pagkilos natin, yung mga achievement natin, yung mga nagagawa nating mabuti, grace by grace, God's grace yan. Walang mabuting tao, lahat tayo makasalanan. Diyos lang ang mabuti. Nakakagawa man na tayong mabuti through God's grace. Pero ewan ko ba, no? Parang masyadong anong tao ngayon, ibang matigas ang ating puso, matigas ang ating ulo. Andiyan na ang Bible, pero hindi natin hindi natin, wala tayong interes na basahin, o kaya kahit pakinggan na nga lang eh. Samantala pag lumindol lang ng konti, biglang tatawagin ng Diyos, Diyos ko. Pero pag panatag ang buhay, wala. 24 hours tayong binibigyan ng Diyos
ng oras, meron ba tayong naibigay na pakikipag-usap sa Panginoon? Diyos na yun eh. Nasa Kanya na lahat. Siya na yung lumikha na lahat. Pero wala tayong interes kasi nga, patay tayo spiritual. Buhay lang tayo, humihinga. Yung body lang. What about our spirit? What about our soul? Anong mapapala na isang tao, mapasa kanya man ang buong mundo? Kung nga palit naman ito ay kanyang kaluluwa. Naibigay na ng Diyos ang kanyang buong pag-ibig. Tayo na ang may pagkukulang. Sabi nga, mahalin mo ang Diyos, higit pa sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong kapwa, sa iyong sarili. Mararamdaman naman yun eh. Ang hirap, minsan kasi ang hirap explain isang bagay kapag hindi na-experience sa isang tao. Pero once na na-experience mo na ang pagmamahal ng Diyos, talagang tunay niyang pagmamahal, kasi nakipag-relasyon ka na sa Kanya eh. Nakikipag-usap ka na sa Kanya, nakikinig ka na sa Kanya, sinusuko mo na yung sarili mo sa Kanya, yung buhay mo, na you are trying to follow God's will, obey God's will, God's commandment, sa tulong ng Diyos. Doon pa lang mas magpapakilala ang Diyos na masasabi mo na ito pala si God. Hindi lang pala siya creator, hindi lang pala siya savior, hindi lang pala sanctifier ang Holy Spirit. Marami pang magagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi ba? Na kaya mong talikuran ang lahat sa mundo. Kaya mong mawala lahat sa mundo. Kasi naramdaman mo na ito pala si God. Si God pala is more than stories. Masigit pala siya sa mga kwento na naririnig ko, di ba? Na i-share ng iba. Kaya may mga tao na umatay na ng tao, ng rape na, tapos nung magbalik loob na sa Panginoon, diba, naramdaman. Kasi pag ipon-ipunin mo man ang lahat ng kayamanan sa mundo hindi nyo mapapantayan ang kayamanang inialay sa atin ng Diyos. At yan ang langit. Alam nyo ba kung ano yung itsura ng langit? Surprise. Ang impyerno, dinescribe yan ng marami sa Bible. Pero ang langit, surprise. At yun ay, sabi nga sa Korinto, ang itsura daw ng langit, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumagi sa isip ng tao, ang inihanda ng Diyos para sa mga totoong umiibig sa Kanya. Ayaw ba natin yung makita yung surprise na yun? Ano ba naman yung maikling panahon na pagsasakripisyo? Kasi ang Panginoon gusto nagsakripisyo siya Kung ano kasi ang dinaanan ni Kristo, dadaanan natin yun. Pero tututusin lang, wala sa kalingkingan yung mga hirap na nararanasan natin ngayon. May sakit ka ngayon, ba't ka nagkasakit? Di ba? Minsan choice din natin yun. Amen? Bakit nagkakaroon ng broken relationship? Mag-asawa, naghiwalay. Choice din ng tao yun. Actually, ang kasalanan ng tao ay choice ng tao. Pinipili natin, Alam mo yung binibigyan ka na ng mabuti ng Diyos, pinipili mo pa rin yung masama kasi yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto natin. Ang mahirap na yun, pinagtatanggol pa natin kung ano yung gusto natin. Samantalang nakahain na ang salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng ganito, ayaw ng Diyos ng ganito. Ibig sasabihin natin, yes, Lord. Ay, hindi, Lord. Hindi pwede, Lord. Ay, hindi pwede yan. Nagmamahalan kami, Lord. Hindi, Lord. Kahit bawal na pag-ibig. Hindi, Lord. Hindi pwede yan. Tama ako, hindi ko yung patatawarin. Hindi, magiging bastos akong anak, Lord. Hindi ba yan kasi tama ako? Hindi ba yung mga ganon? Kasi yun ang gusto ng tao, yun nakakapagsaya sa atin. Yun nga ang nagiging problema sa ating mga tao. Hanggat nabubuhay tayo sa sarili nating gusto, hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, panahon pa ng ating mga ninuno, sinasabi na Jesus will come sa second coming niya anytime. Na parang magnanakaw. Pero salamat sa Panginoon, nagigising pa tayo sa panibagong araw. Ang pagising natin sa panibagong araw, yan ay pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Hindi yan normal. Ay, gigising. Tulog ako mamaya, gigising naman ako bukas
Kaya na hindi na nagdadasal, hindi na humingi. Actually, ang paghingi ng kapatawaran ng kasalanan, hindi lang naman tuwing mahal na araw. Dapat everyday yan bago matulog. Kasi pag natulog tayo, hindi natin alam kung gigising pa tayo. Yun lang ang pagkakataon ng Diyos na nahahawakan niya at siyang may control ng ating free will. Kasi hindi na tayo makapili ng panaginip. Kaya pag nagigising tayo, Lord, ginising mo pa ako? Binibigyan mo pa ako ng pagkakataon? Grabe yung pagmamahal mo sa akin. Samantalang kahapon, napakawalang niya ako. Ang dami kong ginawang kasalanan. Pero ginising mo pa ako. Mahal ng Diyos tayo mga makasalanan. Ang ayaw sa atin ng Diyos, yung kasalanan ginagawa natin. Kaya bawat araw, sabi nga, dapat ang bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos, isipin natin, last day na yun eh. Pag tayo ba ay last day, halimbawa, alam natin, mamamatay na tayo mamaya, anong gagawin natin? Isipin pa ba natin yung pera natin sa bangko? Isipin pa ba natin yung mga ari-arian natin? Siyempre, isipin natin, saan ako pupunta pag namatay? Kaya maraming tao ngayon na takot mamatay. Kasi natatakot pumunta sa impyerno. Pero kung tayo ay nagsuko na ng buhay natin sa Panginoon, anytime na kunin tayo ng nasa panatag tayo, sapagkat nagtitiwala tayo na ang Diyos ay nandyan na nga po. Lahat naman tayo gustong pumunta sa langit eh. Pero ang mga ginagawa natin impyerno. Actually, itong generation natin ito, ang pinakawalang niya, pinakamakasalanan na generation. Bakit? Dahil sa social media pa lang, napakabilis ng ikalat ang kasalanan. Yung mga napapanood ng mga kabataan, akala nila okay yun. Kaya nga diba, lahat ng bagay na panonoodin natin, ipa-follow natin, tingnan natin. Gusto pa to ng Diyos? Yun naman dapat bagay ang nasa isip natin. Gusto pa to ng Diyos? Kasi pag hindi nang gusto ng Diyos, maloloko tayo ng mga taong ina-idolize natin na ginagamit ng demonyo. Kasi hanggat wala pa ang Panginoong Jesus dito sa mundo, hanggat hindi pa siya nagbabalik, ang naghahari ngayon dito, demonyo. At ang demonyo pumapasok sa social media. Kaya nga diba nasasayang yung oras natin sa walang kakwenta-kwenta ng mga panoorin. Saka lang siguro natin papansinin talaga ang Diyos na pag wala na talaga ng mga yan. Kaya lang naman natin siya hindi pinapansin kasi masyado tayong busy. Bata pa ako eh. Bakit namimili ba ng edad ang kamatayan? Namimili ba ng edad at posisyon sa buhay ang disgrasya? Kaya kailangan lagi tayong maging handa. Kasi ang hirap talagang magsisi sa huli. Hindi na natin maibabalik ang buhay natin. Marami na tayong mga mahal sa buhay na namatay na hindi nakapagsisi. Hindi pa ba ano sa atin yun? Besides, sigurista naman tayong mga tao eh. Buhay pa, meron ng memorial plan. Hindi pa nanganganak, meron ng educational plan yung bata. What about our soul? Nasigurista na ba natin to? Napaghandaan ba natin to? Because there's no more amount of money na may susuhol natin sa Diyos para tayo makapasok sa langit. Kung ano pa nga yung libre magdasal, libre magsimba, libre lahat. Yun pa yung ayaw natin i-grab. Samantalang mga mahal na bagay na pinag-iipunan natin na walang kakwenta-kwenta. Alam mo, ang Diyos mabait eh. Ang gusto na ng Panginoon, pwede naman natin gawin yung mga bagay na makakabuti sa atin, pwede namang mangarap, pwede namang umasenso, pero seek first the kingdom of God. Ang gusto ng Diyos, unahin mo muna natin siya bago yung mga yan. Pero kung nauuna na yung ganito, nauuna na yung ganyan, mahal na araw na mamasyal, mahal na araw nasa beach, mahal na araw yung bisa, di ba? Nakakaya sa Diyos. Actually, pagka Good Friday, dapat walang negosyo. May mga negosyo talaga, lalo yung mga malalaking mo. Nasasara talaga sila. Pakikisa. Tama? Mahal na araw. Pero may mga tindahan na bukas pa rin. Para bang makukulangan ng buhay nila pagka hindi nagsara sila ng isang araw. O kaya, trabaho ng 7 araw, di ba sabi ng Diyos, kailangan nagpapahinga ng
tuwing Sunday, o kung hindi man Sunday ang day off, kailangan sa 7 araw, matapat man yan ng anong araw, basta magpapahinga ng isang araw. Mahirap mahalin ang Diyos kung hindi natin isusurrender ang ating buhay, kung hindi tayo magkakaroon ng totoong repentance. Hindi madaling isuko ang sarili sa Diyos kasi ang una nating kalaban, yung sarili natin. Tayo yung mag-a-adjust. Ikaw mayabang, tapos papatawarin mo yung taong It's just a matter of pride At yung pride na yan, galing yan sa demonyo. At ayaw ng demonyo na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Ayaw ng demonyo na nakikinig tayo ng gospel. Ayaw ng demonyo na lumalapit tayo sa Diyos. Ayaw niyo yun. Kasi nga, nag-iipon siya ng maraming kaluluwa sa impyerno. Kaya nga ang pagpasok sa langit, makipot na pintuan. Pero sa impyerno, napakaluwag. Pero syempre, puro sarap. Sarap ang ibibigay dito. Di ba? Ang daming kasalanan talaga ngayon ni Nonor. Nakakalungkot pero talagang iba Iba na ngayon ang kasalanan. Pinagmamalaki na talaga Ang ginagawa naman ng mga followers, sundin na natin yan Yung kilalang artista nga yan, kilalang vlogger, sundin, ginagawa nila Okay na sa kanila, divorce, sige na, tutugagayahin na natin. Kaya lagi natin tatanungin, gusto ba to ng Diyos? Paano natin malalaman na gusto to ng Diyos kung di natin miniyayakap ang salita ng Panginoon? Amen. Hindi naman tayo araw-araw pangangaralan ng mga magulang natin, anak, huwag mong gawin niya, huwag mong gawin to, huwag mong gawin niya. Kung ano pa nga yung pinakamahalaga, yun pa yung binabaliwala natin. Kaya sana itong mahal na araw na ito, pagkapako sa krus, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, maalala natin na, saan nga ba papunta ang buhay ng isang tao? Success na siya, successful na siya sa buhay, ang dami-dami na niyang pera, siya na yung pinakamagandang tao sa mundo. Then, ano ngayon, sabi ng Diyos? Nasaan ako dyan? Baliwala lahat yun. Mahirap pa yun sa daga. Pangmundo lang yun. Nakiki-apartment lang tayo sa mundo. Temporary lang ang buhay. Sana ma-realize natin na meron talaga tayong patutunguhan. Bigyan natin ng pagmamahal. Actually, ang Diyos naman, hindi naman siya naghahanap ng quantity of love but the quality of love. Kaya tingnan mo, sa loob ng isang linggo, 6 na araw magtatrabaho, mag-aaral, o ano mang gagawin ng tao. Pero diba, isang araw lang ang hinihingi ng Diyos. Quality of time, magsimba. Kung lilimiin natin mabuti ang pag-ibig ng Diyos, hindi tayo lugi. Pero hanggat iniibig natin ang mundo, sumusunod tayo sa mundo. Para tayo yung gospel ngayon. Anong sabi? Ipako sa krus. Ipako sa krus si Kristo. Ayun. Kapag gumagawa tayo ng kasalanan, tayo isa sa mga sumisigaw na ipako natin sa krus si Kristo. Kaya dapat pag tinanong sa atin, mahal mo ba ang Diyos? Pag sinabi natin yes, nasaan yung patunay? Madaling sabihin sa nguso, pero hindi mula sa puso. Di kung mahal mo, nakipagkomunikasyon ka kung kani-kanino Kung mahal mo ang Diyos, makinig ka sa Kanya, hindi nakikinig ka kung kani-kanino. Amen. Yung katigasan ng ating puso, ng ating yun ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya dapat, ang Panginoon, ang Diyos, ang nasa puso natin una. Kasi, makakaiwas tayo sa kasalanan kasi lagi nating isipin na ang Diyos ang pag-ibig Tsaka malalaman naman natin kung totoo ng relasyon natin sa Panginoon Paano? Kapag tayo ay namumuhi na sa kasalanan. Halimbawa, lagi ka nagsisigarilyo, bisyo, sinuko mo na yun, mahal mo na ang Diyos. Pinapahalaga mo na yung pag-ibig mo sa Diyos. Hindi ka na magsisigarilyo kasi masasaktan ka. Kasi alam mo masasaktan ng Diyos Ganun lang naman pagmamahal, di ba?
Pag mahal mo ang isang tao, pag may ginawa kang masama sa kanya at nasaktan siya, masasaktan ka din. Di ganun din ang Diyos. Di po ba? Ang pag-ibig kasi ng Diyos, ano yan sobrang dakila. Hindi nga natin maibalik ng kamukha eh. Hindi naman talaga natin kayang ibalik yung ganung klaseng pag-ibig. Pero yung pag-ibig na inumpisahan na paunti-unti, yun ang maganda. And I tell you, no, subukan natin. Subukan natin na mahalin ang Diyos. Ay, nako. Ibang klase. Hindi mo ma-explain. Ang hirap ipaliwanag eh. Kasi ibang magmahal si Lord. Kung mahal ako ng asawa ko, ano lang, masasabi kong baka 5% lang yung pagmamahal ng asawa ko. Si Lord, 100% eh. Kaya masarap siyang mahalin eh. Kasi yung mga ibibigay niya sa atin, hindi maibibigay ng mundo. Kaya kung gusto mo makaranas ng isang pag-ibig na totoo, pasukin mo ang relasyon sa Panginoon. Kasi, alam mo yung may problema ka, pero parang wala. Kasi panatag na eh. Hindi ka mukha nung wala ka sa Panginoon. Konting bagay lang, konting problema lang. Parang ang bigat-bigat na ng mundo. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay wala pang naimbento na salita. Walang makapag-describe ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan mo itong pasukin. Kailangan mong maranasan. Pero hindi natin ito maranasan kung hindi tayo susuko. Mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan kahit kailan. Nandito tayo sa panahon na talagang grabe na ang kasalanan, pinagmamalaki na, normal na ang kasalanan. Pero tingnan nga everyday, no, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Mahal pa rin niya talaga tayo. Lagi lang siya nandyan, hindi lang siya pinapansin. Pero, I dare you, subukan natin mahalin ang Diyos ng totoo. At mas maiintindihan natin na, hanggat buhay tayo, hindi pa huli para gawin natin yun. That's God's love is very, walang hindi ko na alam kung gagamitin kong salita para i-explain yung God's love eh. Kasi talaga nararanasan yun eh. At pag naranasan mo yun, hindi mo talaga ma-explain mabuti kung ano yun. Kasi kailangan talaga maranasan ng pagmamahal ng Diyos. At masasabi ko na pag-aalalahanin natin yung sakripisyo ni Kristo sa atin, yung pagmamahal niya, pati yung pagmamahal niya sa kanyang mga alagad, no? Kahit na pinagtaksilan siya, dinenay siya, mahal niya pa rin eh. Grabe eh. Kaya nakakaano ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nawa, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa tayo magsimula. Simulan natin yung siguro sa panalangin. Magkaroon tayo ng laging panalangin sa Diyos. Kasi, yun ang importante kasi ang communication sa Panginoon. Hanggang paunti-unti yan. Hanggang sa magkaroon na tayo ng interest na makinig ng kanyang mga salita everyday, wag lang Sunday. Tapos hanggang sa dumating yung time na, Lord, kasi hindi naman talaga natin makakayanan lahat na gawin ang mga pagsuko sa Panginoon sa ating mga kahinaan kung hindi natin nagiging inspirasyon ang Panginoon. Hindi natin kaya kung tayo lang. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo po sa amin kung gaano mo kami kamahal. Alam namin, Panginoon, na marami pa rin ang nagkukulang sa pagmamahal namin sa iyo. Na minsan, Lord, kahit alagad mo na po kami, naglilingkod na po kami sa iyo, ay nabebetray ka pa namin. Nagkakaroon pa rin kami ng denial sa iyo kapag dumadating ang mga kahinaan namin, Panginoon. Pero patuloy po kami nagtitiwala na hanggat kakapitan namin ng iyong pag-ibig, ay magkakaroon ng katagumpayan sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Banal na Espiritu, sa patuloy mong patnubay na ibinibigay sa amin. Dalangin namin, O Lord, na itong mahal na araw na ito, makapagnilay ang lahat ng tao sa pag-ibig, sa sakripisyo na ipinigay ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay Diyos na totoo, taong totoo, nagkatawang taong totoo, Panginoon.
At nawa, bigyan namin yun ng halaga sa aming buhay, sapagkat ang Panginoong Diyos at dapat ang pinakamahalaga sa aming buhay. Dalangin ko din, Lord, ang mga taong patuloy na nagkakaroon ng pagsubok sa kanilang mga buhay, na nalalabuan na sa pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon, Lord. Tulungan mo po sila na ma-enlighten ang kanilang isip na tanging ang Diyos ang makapagbibigay ng kapayapaan na solusyon sa bawat pagsubok. Pero Lord, higit sa lahat, hinihingi namin na laliman mo, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Upang sa ganun, lagi namin maalala na walang imposible sa Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami namin kakanin sa araw-araw, tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa magkakasala sa amin. Hindi po kami painturo sa tukso, bigyan mo kami sa ating masama. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So marami pong salamat muli sa Panginoon. At kung ibibigay po ni Lord ang March 4, 2026, Saturday Gospel, muli tayo po magkasama-sama na magnilay ng salita ng Diyos bilang araw-araw nating pagkain spiritual. Pakishare na lang po itong Good Friday Gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat bilang pagsunod po natin sa ating Great Commission ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Isa na rin po yan sa way ng ating pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Maraming pong salamat, and to God be the glory.